Mga nawawalang pangalan ng botante at nagkaaberyang makina kabilang sa mga problemang naranasan pa rin ngayong halalan. Medyo hassle po siya ma'am kasi ang haba po ng pila, paghanap po ng present number, ang liit din po ng graphics din po nila para mahanap po yung Tapos pansin ko rin po parang wala masyadong mga staff din po na nakapaikot din po sa hall. 2025 national and local elections itinuturing pa ring tahimik ng Philippine National Police sa kabila ng mga napaulat na insidente ng kaguluhan. Nakikita nyo niya, karamihan fake news, but 100% maayos po yung election natin. Wala po kami nakikita magulo. Magulo kasi rinireport sa akin except lang dun sa na-delay dun sa Mindanao. Sa Maguindanao, but the rest, it's maganda, peaceful po yung election po ngayon. 65 years old na lalaki sa Uwas Albay namatay pagkatapos bumoto. VP pa siya ng Bureau of Fire Medical Team natin na naka-standby sa Central School mga 6:05 a.m. Considering na 5 years na siyang suffering from stroke, siguro yung init ng panahon ang nag-trigger. Mahigit 1.27 million hacking attempts na harang ng COMELEC sa kanilang precinct finder page sa araw ng eleksyon. Mahigit sa 5,000 individual sa iba't ibang lugar sa bansa na serbisyuhan ng UNTV News and Rescue sa araw ng botohan. Conviction laban kay Vice President Sara Duterte mas mahihirapan sa Senado dahil sa resulta ng 2025 elections ayon sa isang analyst. I believe this is a protest vote. And kung makikita nyo sa Senate, no, yung mga nanalo, hindi maaasahan ni BBM yung mga yan. Mag-aamang Duterte, dinomina ang resulta ng botohan sa Davao City. Dating Pangulong Rodrigo Duterte na iproklama na bilang alkalde ng lungsod. Kapag ka po yung Certificate of Canvass and Proclamation, pinirmahan at binasa na at inisyo na ng Boards of Canvassers, whether municipal, city, provincial, or national board, you're deemed proclaimed. Yun po yun. 19 na kandidato at isang party list. Ipinasuspindi ang proklamasyon. Kandidatong suspendido ang proklamasyon, maaaring dumulog sa Supreme Court ayon sa COMELEC. Pagbabaklas ng campaign materials, dapat tapusin ng mga kandidato sa loob ng 5 araw pagkatapos ng eleksyon ayon sa Commission on Elections. They have 5 days to remove their campaign materials, and that includes also those in social media. Investigasyon sa umano'y mga irregularidad sa halalan 2025, ipinanawagan ng isang election watchdog. Ang panawagan natin kay George Garcia bago niya sabihin na walang ebidensya, mag-imbestiga muna. At yung datos nasa amin. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. wala pa rin umanong interes sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon po na naboto na po ang mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila na binoto ng sambayanan ay tutugon sa pangangailangan ng taumbayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taumbayan, hindi para sa iilang interes. 2 House prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bigong manalo sa midterm elections. Ako Bicol Party List Representative Gilbong Galon at General Santos City Representative Loreto Atcharon baka tutulong pa rin sa impeachment trial ayon sa isang mambabatas. Aking pong paniniwala, because of their experience during the committee hearing, because of their knowledge, tingin ko magiging asset pa rin sila. They can help the prosecution team sa ibang parahan naman. Or they can be part of the private lawyers. Random manual audit ng boto sa katatapos na 2025 midterm elections, target matapos sa loob ng 45 araw. Yung pong random manual audit, acceptable po yan internationally. Yan pong ginagawa. At mapagkakatiwalaan niyo po yung RMA kasi naandyan po mismo ang PICPA, NAMFREL, PSA, PPCRB. 8 overseas Filipino workers nasagip ng DMW sa Ninoy Aquino International Airport. Japanese at Pinay recruiters arestado.
Upon validation that this couple is guilty of illegal recruitment and human trafficking, we endorse the case to the NAIA Task Force and the NBI who conducted entrapment operations over the weekend. No? So hinuli po itong mag-asawang ito kasama ang 8 nating OFW na papunta sana ng Japan as factory workers. 20 pesos per kilo na bigas available na sa 32 kadiwa ng Pangulo Stores ayon sa Department of Agriculture. Ito pong first phase natin, ito 32. Meron po tayo actually 42 no, na nagbebenta ng ating previously P29. Pina-flood pa natin o tinitingnan pa po natin yung magiging pagdi-distribute pa natin sa additional 10 for next week. Incoming House Prosecutors Leila De Lima at Attorney Shell Jokno tiwala sa ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. I'm definitely convinced that there is strong evidence against VP Sara. Itong impeachment case is all about accountability. Ang pinag-usapan natin dito. Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at 48 iba pa ipinaaresto ng korte kaugnay sa kasong qualified human trafficking dahil sa umano'y pagkakasangkot sa operasyon ng illegal Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Mga opisyal ng Department of Agriculture, stakeholders at ilang mamimili pinagsaluhan ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Phase 2 ng 20 pesos per kilo rice program, target na ilunsad sa Mindanao sa Hulyo. So ngayon gusto namin pakita sa tao na okay na in general, okay ang NFA rice at sinama ko yung mga bumibili ng bigas dito sa ating salo-salo para sila mismo makatikim. At hindi na ako magsasabi kung maganda ba o hindi kasi mahirap naman ako palagi magsasabi eh. Drogang nakumpiska sa operasyon sa Angeles City, Pampanga mula umano sa Golden Triangle sa Myanmar ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Based po doon sa mga previous confiscation natin, not only here in Central Luzon but other parts of countries, itong mga to kasi galing po ito ng Golden Triangle meth na produced doon sa Golden Triangle. Yes ma'am, sa Myanmar. National Board of Canvasser o NBOC tinapos na ang canvassing ng midterm election. Proklamasyon sa nanalong 12 senador itinakda sa Sabado. 81.65% voter turnout na itala ng COMELEC, pinakamataas na voter turnout sa kasaysayan ng midterm elections sa Pilipinas. Presumptive Senator Vicente Tito Soto III handang maging Senate President muli kung makakakuha ng suporta ng mayorya sa Senado. I'm not the type that would go around na nagpapapirma para suportahan ako. Hindi ako yung ganun eh. Mga 3, 4, kausap ko, ganun lang. They're saying that their peers are ready to support me. Sabi ko naman, if we have 13, I will accept. Desisyon ng Court of Appeals na pawalang bisa ang acquittal sa drug cases, iaapila ni dating senador at ngayon mamamayang Liberal Party list nominee Leila De Lima. Department of Justice makikipag-ugnayan sa pamahalaan ng The Netherlands para mapauwi sa bansa si Attorney Harry Roque. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte, at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. Papaliwanag ho natin dyan na ito ay isang halimbawa ng prosecution at hindi persecution. At kitang-kita naman po yan sa ating mga actions. Hindi naman basta-basta namin to in-issue ng DOJ. At petition for asylum, hindi maaaring panghawakan ni Attorney Harry Roque upang hindi maaresto ayon sa Malacanang. May condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin. Basta-basta, kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum.